Ano babe, ready ka na? What's taking you so long? Oh, sorry. Na-involve lang ako dito. Alam ko na ang dami ko pang tatapusin sa trabaho, pero syempre, gusto ko pa rin magplano tungkol sa, alam mo na. Exciting days ahead, right? But you know, babe, we have other important days to get ready for first. Right. Like tomorrow, for example, is a big day for me. Gusto mo sumama sa korte? May hearing ako, and let's just say it's gonna be interesting. Tungkol ba to sa land dispute case na minention mo before in passing? It is. Why do you want me to be there? Well, I need support. And to remind the opposing counsel na hindi niya laging napapaikot ang korte. Lalo na tayo. Okay. Kumatin ka. Mia, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang iurong ang demanda mo. Huwag mo nang palalayin ang gulong to. Sorry, kuya, pero wala akong balak umatras. Hindi lang naman ang karapatan ko ang pinaglalaban ko dito eh. Nakasalalay din ang legacy ni nanay at tatay dito. Kung baliwala na sa'yo yun, sa akin hindi. Kaya gagawin ko ang lahat para pigilan kang ipagbili ang lupa. Kahit saan pa tayo makarating. Tignan natin kung saan ka dadali ng tapang mo at pagmamatigas mo. Sino bang pinagmamalaki mo? Itong abogado mo? Baka kakaperanggot lang ang nalaman ito. Kagaya ng kakaperanggot niyang height. Halika na, Mia. Umalis na tayo. Huwag mo na lang silang pansinin. Total, wala naman silang sasabihin matino. Kung ako sa'yo, attorney, maghanda ka na. Dahil sigurado akong ilalampaso ka ng abogado ko. Kahit na sino pa ho ang abogado niyo, hindi ho ako natatakot. Yan ang gusto ko sa'yo, Attorney Matias. Palaban ka. Just so you know, ako ang magiging counsel ni Mr. Tomas Cruz para sa kasong ito. So you better brace yourself. Because as they say, every case is a battle. And well, I've come prepared for war. Bakit parang speechless ka yata, attorney? Dahil ba nabigla ka? O dahil nangangatog ka na sa kaba? Di ba criminal case ang forte mo? Bakit ikaw nag-handle ng land dispute case na to? Minsan kasi, attorney, kailangan nating ipaalala sa ilang tao ang mga limitasyon nila. Lalong-lalo na yung mga taong hindi nauubusan ng paninira. At alam mo, ako ang tamang abogado para doon, attorney. You've had your way for too long. Kay Era, pati sa akin. Ngayon, tingnan natin kung sino talaga ang dapat na makalabas ng buo dito sa kasong to. You may be my fiancé's sister, attorney. But do not for a second expect that I'm gonna go easy on you at court later. Alam mo naman siguro ang reputasyon ko, di ba, attorney? Kahit sino pa ang kaharap ko sa korte, kinakain ko ng buhay. Let's go, babe. Your Honor, may I please ask the questions in the vernacular? Granted, Attorney Matias. Ms. Cruz, ano po ang relasyon niyo sa taong inyong inirereklamo? Nakatatandang kapatid po. Kapatid.
Ibig sabihin, meron kayong parehong karapatan sa mga naiwang ari-arian ng inyong mga magulang. Pero ang sabi mo sa iyong judicial affidavit, natapakan ang karapatan mo bilang tagapagmana. Bakit mo nasabi to? Nitong mga nakaraang buwan po, nalaman na lang po namin ng isa kong kapatid, si Kuya Ramon, na binibenta na pala ni Kuya Tomas ang lupa namin na walang pahintulot sa aming magkapatid. Pero higit pa doon, ang gulat namin nang malaman na nakapangalan na pala kay Kuya Tomas ang lupa. At dahil doon, nakiusap ka na agad sa iyong kapatid na si Tomas na itigil ang pagbebenta ng lupa. Ano naman ang sinagot niya sa'yo? Ayaw niya pong magpapigil. Kaya po nagsampa na po ako ng kaso na judicial settlement of estate with partition para po maayos na ihati na lang ang lupa sa aming tatlo. Pero hindi pa po nakakausad ang kaso, tuloy pa rin po ang pakikipag-usap ni Kuya Tomas sa mga interesadong bumili sa lupa. Kaya po kailangan kong pigilan ang pinsala sa mga karapatan ko kung mabenta nga ni Kuya ang lupa. Paano niyo ho nasabi na agarang pagpigil sa inyong kuya ang dapat gawin ng korteng ito? May mga potential buyers na po na tinitignan ng lupa halos kada linggo po. Ito po ang mga pictures ng ilan sa mga tumitingin po dun sa lupa at ang mga text messages ko sa kanila na kumukumpirma na interesado nga silang bilhin ng lupa na binibenta ni Kuya Tomas. Nakapaskil po kasi sa social media na for sale ang lupa namin. Your Honor, these photos and text messages including the social media posts were already been marked during the pre-trial. May I please ask the plaintiff's counsel to compare these originals with those previously marked exhibits? Compare them, Attorney Matias. Faithful reproduction, Your Honor. Mark it permanently. Continue, Attorney Lilet Matias. Thank you, Your Honor. Miss Cruz, ibig sabihin, desidido na talaga ang kapatid mo na si Tomas na ibenta ang inyong lupa. At wala ka ng ibang paraan para mapigilan siya, tama ba? Opo, nagharap na po kami sa barangay, pati na rin sa opisina ng PAW at nag-usap na din kami sa opisina ng konsehal. Pero kahit anong makaawa ko sa kanya, ayaw niya talaga eh. Cross-examination, Attorney Alon. Miss Witness, sino nga uli ang nakapangalan bilang may-ari ng lupa ninyo? Si Kuya Tomas po. At bilang may-ari, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, pwede niyang gawin kahit na anong gusto niya sa pag-aari niya. Miss Witness, may cellphone din kayo. Itong cellphone na yon nakarehistro sa inyo. Ang ibig ko sabihin, kung gusto mong ibenta ang cellphone mo, malaya ka na gawin ito. Tama ba? Objection, Your Honor. Relevance? The cell phone of the witness is not a co-owned property, but is registered under her name alone. The property is also registered solely under my client's name. But Your Honor, there is no question as to whether or not the cell phone is co-owned. Therefore, the comparison is irrelevant. Ask another question, Attorney Alon.